Mga kanitim, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon kung magkano yung kinikita ko dito every 5 days. Dahil every 5 days po tayo niloload sa incubator at every 5 days tayo nag-harvest ng ating mga sisiw. Itong mga alaga natin from breeding pen number 1 hanggang breeding pen number 2, no, ay nagkakahalaga po yung sisiw nila sa halagang 120 pesos. 2 weeks old na po yun. And buy 10, free 1. So, ganun po yung nangyayari dito. So, ang anak ng Rhode Island Red, no, 120. Itong anak naman ng ating Black Australorp, 120 din, 2 weeks old. Dito naman sa Shamo Native natin, same lang, 120 din. Kasi yung mga papa nitong ating, or mga broodcocks na ginagamit natin dito, is mamahalin. Katulad dito, Indio Gigante natin, no? From Tarlac, nabili natin yan, mahal yan. Shipping pa lang, mahal na. Yan. So, ito naman si Orochimaru. And yung Jutaaku natin na broodcock din. Yan. So, sila yung mga breeders natin dito. And yung babae dito is Huluano Bisaya. Yan. So, dito naman sa ating breeding pen number 4, ang ating mga hybrids. So, may mga dugong, Sussex, may dugong Barred Plymouth Rock, may dugong Jersey Giant. Yan, may dugong Decal Brown and may dugong Orpington. So, yun po yung mga breeds nila dito. Yan, so hybrids po yan, mas malalaki, mas mabilis pong ma-harvest. Kung for meat and egg, yan, masasuggest ko yung ating hybrids. Yan, kung masarap na karne, yan, mas maganda ipares tong breeding pen number 3 natin sa breeding pen number 4. Kung gusto ng pure breed, no, para makagawa kayo ng sarili nyong hybrids, dito po kayo sa ating breeding pen number 2 at saka breeding pen number 1. Yan. So, ano pa ba yung halos same nilang presyo dito? No? So, same lang po yung presyo nila dito sa darag natin. So, sa darag natin, same lang po yung presyo. Darag, isa sa pinakamahal na native chicken dahil kilala siya sa kanyang lasa. Yan. No? So, yung mga itlog nila, nakakolekta natin every 5 days. Niloload natin sa incubator. And every 5 days, tayo po ay nag-harvest ng mga sisiw. Yan. So, ilan ba yung na-harvest ko every 5 days? Nakaka-harvest ako ng 150 to 200 chicks. Yan. Tapos, dahil nga every batch na yan, every batch din po, no, may cycle na yan. Every 5 days tayong nag-harvest, every 5 days din po tayo nag-out. No? Pero sa ngayon po kasi, grabe yung orders. Kaya hindi natin mapapagbigyan yung iba, no? Yung order ng iba nasa 200 kada isa, no, 300 isang batch yon. Kaya ilang batch yung nakabook ngayon, no? So pasensya na po, fully booked tayo hanggang November 15. Yan. Pero don't worry, baka marami pa naman ng itlog, no? At kapag may mga sobra diyan, i-out natin para makakuha din po yung iba. Yan, no? So isipin nyo, no, 150 to 200 chicks yung na-harvest natin every 5 days. And nasa halagang 120 kada isa. Pero na po yung Beyond B1, Gumburo, Lasota, and infectious bronchitis. So, 4 na pong klaseng yung nilalagay natin sa kanila, yung binibigay natin sa kanila na program. No? At kung kinikita ko dyan is 18,000 to 24,000 pesos every 5 days. Yan. Pero may mga gastos pa naman ako, no, hindi naman malinis yan. Dahil nga, napapakain din po tayo sa ating mga alaga. No? May mga binabayaran akong tao dito, mga bata natin, yan, para maglinis dito sa manukan and mag-refill ng tubig and maintenance. Yan. So, yun lang yung ating estimated. No? So, hindi pa po yun net. 18,000 to 24,000 pesos sa meat and egg production natin. Hindi pa kasali dito sa ating mga mamahaling manok. Yan, sa mamahaling manok natin, marami akong alagang mamahaling manok dahil marami ding umu-order sa kanila. Yung mga sisiw nila, maraming umu-order sa kanila. No? So, dito, kapag may marami akong release, every 5 days din po yung aking hatching. Yan. So, yun ang papalabas ko dito ay tagsasampo every 5 days. Yan, hindi pa naman sila masyadong marami. Pero, ano na po to, no? Parang nasa mga 30 heads na po yung mga mamahaling manok natin. Orientals, Indio Gigante, Shamo, yan, Indio Gigante yan, Indio Gigante din po yun. Ayun, Indio Gigante din yun. Yung maliit, yung nabili natin ng 23,000 pesos. Ito naman, Shamo. Yan.
no? So, kapag napapalaki ako niyan, ibang presyo din po, no? 2,500 pesos sa Shamu natin kada month old, and doon naman sa Indio Gigante 7,500 pesos, no? So, sa Indio Gigante kahit makapag-release lang ako ng 10 sa isang buwan, okay na, no? 75,000 pesos na. Yan. At konti lang po yung gastos natin diyan sa patuka dahil nga sisiw pa lang naman. Yan. Doon din po sa mga heritage natin, kapag 2 weeks old, hindi naman masyadong malakas kumain yan. Siguro every 300 to 400 chicks makakaubos ka ng 4 or 5 kilo sa isang araw. Yan. No ba? Bago mo sila ma-release. Ito naman yung show type natin na Rhode Island Red. Yung sisiw nito is 1,500 pesos kada month old. Yan. Ito Shamu natin, 2,500 pesos kada month old. Yan. So, sa isang araw, may nakakaitlog na sa kanila. No? Sa Shamu pa lang, sa Indio Gigante, wala pa tayong matured na hen. Siguro next month meron na. And ito yung isa nating broodcock. Baka pwede natin gamitin na yan. Yan, para makapaproduce na tayo ng ating, fully grown ko kasi, no? Para sulit talaga yung katawan at saka yung mga napoproduce ng ating mga alagang manok. Yan. Dito sa kanila, grabe lang yung pag-aalaga ko kasi mamahalin sila. Yan. Meron pa yan nakakulong, no? Yan, sa ating mga kulungan. Hindi ko na isa-isahin dahil baka matagalan tayo. Yan. Siyempre, same lang po yung pag-i-incubate ko, no? Same process lang. Yung importante lang dito, meron kang incubator. Dahil kapag wala kang incubator, medyo matatagalan ka sa, sa pagpaparami ng manok natin. No? Kasi kapag papalimlim lang, mas matagal yung proseso, unlike sa pag-incubate. Pero minsan, itong ipag-incubate natin, no? May mga palpak din. Hindi nyo napansin, naubusan pala ng tubig. Hindi nyo napansin, mahina na pala yung fan. So, kailangan ng maintenance. Yan, kailangan siyang i-replacean ng maintenance. So, ganun po yun. So, about sa incubator, once a year lang naman, kailangan talaga ng maintenance to, no? Once or twice a year lang naman kailangan. Yan. Sa natin, sa ating mga brooder sa likod, no? Simpleng brooder lang, pero plano ko gagawa ko ng medyo malaking brooder dahil nga kinukulang yung ating brooder dito, no? So gusto ko kasi mas relax yung ating mga sisiw sa kanilang brooder para hindi po mataas yung mortality, no? Kung mayroon mang mortality, sabihin natin mga 5% lang. Okay na po 'yun. Yan, mataas na nga yung 5% eh. Yan, ito may itlog na naman, no. Yan, no. So itong darag, dalawa to, isang pares lang. Pero meron akong trio doon sa brooder natin na nilagay. At baka next month dito na 'yun sa ating breeding pen ng darag natin. Yan. So masaya tong masayang alagaan tong mga manok natin. At higit sa lahat kumikita tayo kapag maraming orders. Yan. So ilang taon ako nagbebenta ng mga manok, hindi pa ako zero dito. Grabe yung buyer dito sa pag-alaga ng manok. Basta yung manok natin saleable. Yung mga saleable na manok, Rhode Island, Black Stolorp. Yung Shamu native natin, hybrid, yan. Mga saleable din. At syempre, darag, saleable pa rin. No? Maraming gusto na kumuha ng darag. Yan. Itong show type, sa mga maraming pumupunta dito, mas nagaganda sa show type. Pwede nyo pang-upgrade to sa meat production yung Rhode Island. Yan. Shamu natin, yan, syempre, malakas talaga yan. Gumagastos yung iba dyan, no? Ilang libo, pati pa sa shipping fee. Indio Gigante, meron din. Yan. Mala yung Indio Gigante, no, for big boys. Yan. Mga manok ng big boys. Yan. So, kahit hindi man big boys, basta mahilig lang sa manok na mga malalaki, yan. Talagang bibili talaga. Yan. So, yun na po mga ka-native, no? Sana may knowledge kayo sa kinikita ko every 5 days dito sa manukan natin. Yan. No? So, isipin nyo, makabenta tayo ng Indio Gigante sa isang buwan lang, kay 10 lang, 75,000. Sa Shamu naman, kahit 20 lang, no? Goods na, 50,000 na yun. Yan. Ano pa? Yan, no? Tapos, syempre, sa heritage natin for meat and egg production, no? Walang kupas yan. Yan. Every 5 days, 150 to 200 chicks. Yan.
So, paano na lang kapag napadami na natin yung mga alaga natin at kukuha tayo ng mas malaking area para sa ating pag-aalaga, no? Yan. Mga kanigi, maraming salamat po sa panonood at sana na-inspired kayo and natuwa dito sa video natin.